sa laki ng ingay at mga blocking strategy niya in defense of Sara Duterte and the defense team, it looks like former Senate President Alan Kawa Peter Cayetano will not be around to vote for the acquittal of Sara Duterte. Huh? That is, if the National Bureau of Investigation and the Office of the Ombudsman will speed up its investigation into the 10 billion Southeast Asian Games anomaly. Kung saan gumasta ang gobyerno ng 10 billion at inawardan lang ang kontrata sa isang favored private firm na may blessing ni Rodrigo Duterte at ni Alan Peter Cayetano. Kaya iniimbestigahan na ito ng National Bureau of Investigation dahil nakita nila na masyadong mahalata, masyadong garapal ang pagnanakaw dito sa 10 billion funds ng Southeast Asian Game Sports Facility dyan sa New Clark City, Tarlac in 2019. Kung maalala nyo, malaking kahiyan natin dito. Kasama na dito sa kawa na ito na hindi lang pinaka-ugly, pinaka-pangit na simbolo ng ASEAN Games, kundi pinaka-overpriced. Isipin nyo yan, 50 million. Ngayon, kahit may inflation, mas malaki pa rin magagawa ng 50 million kaysa dyan sa pan na yan. Hindi mo alam kung ano talagang itsura niyan eh. Kung kaldero ba yan. Normally, pumunta na ako ng mga Olympic Games facilities na sa Sydney, Australia, at saka sa Calgary, sa Canada. Very impressive yung mga symbols. Yung eternal flame ang tinatawag nila. Pero ito pinakamaliit at walang kaganda-ganda. Walang ka-aesthetic beauty. Kahit hindi ka naman kailangan maging national artist, makikita mo, there is nothing to appreciate yan. Yung mga dating pasilidad ng mga Southeast Asian Games all over, ASEAN Games all over Asia, hanggang ngayon binibisita pa ng mga tao, pinipicturan. Meron ka ba nakita sa internet mga picture ng kawa na yan? Wala nagpapapicture dyan. Kasi there is nothing to like about this, kumita ang mga opisyalis dyan. Kasama na si Alan Peter Cayetano. Kumbaga, we're not accusing him, pero sinasabi lang natin, siya ang chairman of the Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Ito, bigay ng award ito sa kanya ni Duterte. Dahil hindi siya naging vice presidential candidate, hindi nanalo, parang award na ito sa kanya eh. At syempre, isa siya sa mga strong bulldog ni Duterte in 2019. Kaya kahit wala naman siyang hilig sa sports, at least si yung kapatid niya, triathlon ata, si Pia Cayetano, si JV Ejercito, hanggang ngayon tuloy-tuloy yung biking niya. Nagbabike si JV Ejercito. Si Alan, wala tayong nakita sports dito eh. Wala tayong nakita sports ni golf. Buti po yung tatay niya, si attorney, former Senator Rene Cayetano, addict sa golf. Si Alan wala eh. Baka Jolens o baka Jack Stone. Pwede rin. Pero hindi naman sports ang Jack Stone eh. Laro yan ng mga malilit na babae noon eh. Bakit sa kanya binigay? Bakit siya ang ginawa? Chairman ng of all people. Habang busy siya sa Kongreso bilang Speaker of the House, ginawa siya Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. PISGOG. Na dahil tayo ay host to oversee the Philippine hosting of the 30th Southeast Asian Games in 2019. At ito rin ang hanggang ngayon pinag-uusapan pa ito sa ASEAN Games organizers na pinaka-corrupt at pinaka-controversial na Southeast Asian game na naganap
among Southeast Asian countries. Yung mga Muslim hindi binigyan ng halal food, yung mga athletes hindi na-meet sa airport, yung mga pasilidad hindi natapos. Grabe, kwan talaga. Kumbaga, pinakitaan lang yung paggawa ng mga pasilidad. Yung mga pagkain, ang pangit. Tinipid ang pagkain. Nag-serve ng mga kikiam ang mga atleta kasi mura yun. At kahit si former Senate President Frank Drilon, nag-warning na meron talagang katiwalian dito sa 10 billion budget para sa Southeast Asian Games under the chairmanship of Alan Peter Cayetano. At sabi pa ni former Senate President Frank Drilon na malinis na senador, priceless work of art daw, priceless. Kasi walang price, walang art. Kaldero lang. Siguro ginagawa lang yung simbolo ng mga chef, ng mga cook sa bansa. At marami na nakita na overpriced yung mga pasilidad, at hindi na bayaran. Hindi na bayaran ang mga kontraktor. Nagreklamo yung isang kontraktor, na hindi siya nabayaran ng 387 million sa pag-supply ng mga passenger vans. Marami nagreklamo. In fact, kahit si former Senator Nancy Binay, question ring itong 10 billion funds. Dati ang original fund lang sana dito 6.8 billion pero nag-increase ito to 10 billion. At kahit si Frank Drilon nakita may anomalya talaga ito. Bakit binigay ito sa foundation na headed by meron naman tayo Philippine Sports Commission pero binigay sa isang foundation na headed by Cayetano. Kahit natapos na yung ASEAN Games, hindi pa rin nababayaran yung mga supplier kasama na yung 387 million sa nag-provide ng mga ban. Yun lang. Ang nag-preside nitong investigation dito ay si Sports Committee Chairman noon na si Bongo. Kaya wala nangyari dito sa investigasyon na ito. Kasi siyempre, it is safe to say na kumita rin dito ang mga Duterte. Kumita rin dito ang mga minions ni Duterte, mga ibang cabinet members at mga kongresista. Kaya sabi ni NBI Director Melvin Matibag, very glaring ang pagnanakaw dito. Very glaring. Kaya dapat imbestigahan na ito. Dapat i-resume na nila ng investigation dito sa mga struktura na dito sa 70 hectare facility. Nagkataon dumaan si Melvin Matibag dito sa facilities, mga substandard facilities ng ASEAN Games dahil katabi nito merong ginagawa dyan sa New Clark City, may ginagawa na 70 hectare NBI Academy. O yan, gagawa ng academy, pang training sa mga NBI agents. Paano lumaban sa mga magnanakaw sa senator, lalo na sa impeachment trial. Kasi nakita nyo, kulang na lang patayin, kulang na lang sakalin ni Alan Cayetano, ni Robin Padilla, ni Pia Cayetano, at iba pa. At si Amy, itong mga NBI agents na witness ng prosecution. Kaya maganda yan. Magkakaroon ng training academy ng NBI na mas malawak para ituruan sila paano labanan sa mga hearings, sa mga trial, itong mga magnanakaw na senador. Yun, habang nandun, nakita ni Matibag gaano ka substandard itong mga facilities na tinayo pa naman ng isang Malaysian company. Isipin nyo yan, dapat Filipino pride ang pinapairal dito. Pero inawardan ito sa Malaysian company kasi yung Malaysian company hindi natin masusuri kung overpriced ba.
hindi matatawag sa sa congressional o senatorial hearing. Kasi syempre, pagkatapos doon, pack up na yun and go. Balik Malaysia na. Ha? At sabi ni Matibag, dapat investigahan kung bakit naawardan kaagad itong project kahit walang bidding sa Malaysian company. At nailabas kaagad yung 10 billion from the General Appropriations Act. Yan na, Alan. Bukang bibig kayo. Dapat investigahan ang flood control. Hindi gagawin itong impeachment. Yan. Gusto nyo flashback? O eto flashback sa inyo, 2019. Southeast Asian Games anomaly. Kaya sabi ni Melvin Matibag sa interview sa mga reporter sa Clark, we have something to look at. We need to investigate something because we got there. It turns out that billions of pesos came in here that were unliquidated. So unliquidated, after ginasta na, parang kay Sara, akala niya after ninakaw niya yung 125 million 2022 confidential funds and 612 million 2023 confidential funds, bahala na si Batman. Kumbaga hindi na siya mag-account kung saan napunta yung pera. So ganun rin ang ginawa nila Alan Peter Cayetano. Hindi nag-liquidate. Kumbaga, paano naman i-liquidate kung karamihan napunta yung bolsa sa mga bata ni Duterte? Hindi natin sinasabi si Alan. Sinasabi natin bata ni Duterte. Nagkataon lang, chairman si Alan. Pero kung mapakita ng investigasyon na napunta sa bolsa ni Alan, yun, problema niya yan. At sabi pa ni Matibag, and there is a private company here that was involved that paid 10 billion and the payment was insertion in the General Appropriations Act that was not paid. We will investigate this. This is also a big case. So iimbestigahan nila. Kasi ito pala insertion rin. Tingnan nyo noon pa lang, anyway, noon pa lang, majority leader na ni Alan, si Romualdez, meron na sila mga insertion. Kasi si Romualdez, original DDS naman yan eh. So, meron na sila mga insertions ginagawa. Kumbaga, dinoble na lang, triple dito sa time ni President Bongbong Marcos. Pero noon kay time ni Duterte, meron na, may 800 billion na nga flood control eh. Dito lang kay Marcos dahil mas lumakas ang loob niya, presidente ang pinsan niya, yun, 1.2 billion in 3 years ang ninakaw. 1.2 billion. So, trillion, kaya 2 trillion ang nawala sa kanila. Pero dito pa lang, 2019, meron na mga insertion kasama na dito sa budget ng Southeast Asian Games. So, sana pabilisan ng NBI itong kaso na ito. At kung nakasuhan si Alan Peter Cayetano dito, remember, hanggang December pa ang impeachment trial. Hanggang December pa. So, posible kung ma-fast track ng NBI ang filing ng kaso nito. Or sa Regional Trial Court or sa Ombudsman, kung ma-fast track ng NBI, at sa tulong rin siguro ng DOJ or ng Ombudsman, pwede makasuhan si Alan in 2 to 3 months. At kung makasuhan siya dito, di plunder to eh. 10 billion is sobra-sobra ito. Ilan plunder ito, ilan 50 million ang threshold eh. So kulong matik na kulong talaga si Alan Peter Cayetano dito. Kaya kung ako kay Alan, imbes harangin niya ang pagpresenta ng kaysa mangharas siya sa prosecution team members, at pagdepensa kay Sara, dapat idepensa na lang niya sarili niya. Dapat kausapin na niya yung mga kaalyado niya. Oy, ibalik nyo na yung nakaw natin. O ikuan nyo na, i-magic nyo na yung mga hindi natin na-account na mga papeles. Makikita yan ng Commission on Audit. Siyempre, hindi naglabas ng COA ng finding nila noon dahil takot na takot sila kay Duterte. Di ba? Sabi ni Duterte, itutulag sila sa hagdanan ang mga Commission on Audit official. So, yan, lalabasan na yan, mga COA report na yan. Sana gagawa rin ng congressional investigation dito. Ngayon na hindi na si Duterte ang presidente at hindi na si Bongo ang chairman ng Committee on Sports. At dapat gumagawa ng investigasyon yung Committee on Ethics. So, dapat asikasuhin na ito si Alan kasi makukulong talaga siya dito. Plunder talaga ito at pakasama pa siguro malversation of public funds na non-bailable rin. So this is a positive development. Matagal na natin sinasabi na dapat imbestigahan na yan, kawa na yan, na hindi nagawa noon dahil si Presidente, for sure, kumita ang mga Duterte family dito. Kaya walang investigasyon at walang totoong investigasyon na isagawa dito. So this is now the time. And dapat kasuhan yung mga involved dito na mga bata ni Duterte.
Baka pati mga kaanak ni Duterte, Duterte kumita rin dito. Laki-laki rin nito. 10 billion, 10 billion.